nang tumawag sa kanya. Maya-maya pa pinapasok na ako ng guard at tinuro sa akin ang opisina ni ate. O Agatha, ipapasa kita kay Ma'am Sylvia ha. Siya ang may hold sa employees namin. Ipapasa mo lang sa kanyang buy data mo. Huwag ka mag-alala. Pasok ka na bukas. Mag-start, okay? Napayakap ako kay ate dahil sa narinig. Hindi ko akalaing ganun kabilis. Kapag may kakilala ka talaga sa loob, ang bilis-bilis makapasok. Salamat ate. O sige, pumunta ka sa next office, katukin mo lang si Ma'am Sylvia. May kailangan pa akong i-announce sa mga kasama ko. Good luck for your newfound job. Una akong umalis kaysa kay ate, pero nakasunod naman siya agad sa akin. Pumunta siya sa gitna ko sa nandoon sa kanya-kanyang cubicle ang mga busy empleyado. Sinilip ko ang office ni Ma'am Sylvia. Glass lang din kasi to kaya nakikita ko sa loob si Ma'am. May kausap tong babae. Kinatok ko ang pinto na agad namang nakatawag ng pansin kay Ma'am Sylvia. Nakita ko ang pagtayo niya papunta sa akin. Guys, we need to be ready. Our boss will be visiting us on Wednesday. Napalingon ako kay Ate Marian dahil sa sinabi niya. Sari-sari agad ang narinig kong reaksyon mula sa mga empleyado. Ikaw ba si Miss Bueno? Bumalik ang tingin ko sa harapan nang marinig ang boses ni Ma'am Sylvia. Yes po. Ako po si Agatha Bueno, ma'am. Pinapasok niya ako at pinaupo sa isa pang upuan na nasa harap ng table niya. Hiningi niya sa akin ang buy data ko at may ilang mga pinapirmahan at sinabi sa akin si ma'am. Kabilang doon ang pagdating ng boss nila o namin sa Wednesday. Nga pala Agatha, eto si Laurie Sanchez. Bagong hire din siya na janitor. Magkasama kayo sa first floor ha? Doon kayo madidestino. Napatingin ako kay Laurie. Medyo kayo manggi ang balat nito at may bangs. Ngumiti ako sa kanya. Mukhang makakasundo ko to. Mabuti na lang may kasabay ako. Bago kayo umuwi, sumama muna kayo sa akin. Ibibigay ko ang uniforms ninyo. 2 pares lang yun kaya igihin yung malabhan dahil rule ni boss na kailangan well-uniformed ang mga employees niya. Tumango-tango ako at ganoon din naman si Laurie. Ang sweldo nyo ay kada isang buwan. Pwede mag-advance pero sa kalagitnaan pa ng buwan. Ginanon na rin ni boss para uniform lahat. Alam mo na, medyo strict ang boss natin pagdating sa organization. Ngumiti ito at tumayo. Sumunod kayo sa akin, okay? Dinala kami ni Ma'am Sylvia sa isang bodega. Maraming boxes. May naman pala tong mga supplies para sa lahat ng empleyado dito. Gaya ng mga sabon o kagamitang panlinis para sa janitors. Meron ding mga inks, bond papers, at iba pang para sa mga di-opisina ang trabaho. Heto sa'yo, Laurie. Eto naman sa'yo, Agatha. Pwede niyo yung isuot kapag nandito na kayo. Ngayon naman ipapakita ko sa'yo ang locker room ninyo. Kasama niyo ron ang iba pang janitors? Medyo malayo-layo ang nilakad namin papasok. Maraming kwarto dito sa likod ng office na nasa harap. Medyo madilim din ang pasilyo. Ito ang locker room ninyo. Number 9. Tara't pumasok tayo. Kumatok muna si ma'am saka binuksan ng pinto. May 4 na tao sa loob. Bumati sila kay Ma'am Sylvia habang ngiti lang ang binigay nila sa amin. Eto nga pala si Agatha Bueno at Laurie Sanchez. Bagong hired sila. Nasaan ba mga di pa nagagamit na lockers dyan? Tinuro na isang lalaking may katandaan na ang mga lockers na wala pang may-ari. Anong gusto niyong numero, Laurie, Agatha? Tinuro ko ang number 23 dahil yun rin ang edad ko. Marami ang lockers dito kaya maraming numbers pa ang pwedeng pagpilian. Si Laurie naman 50 ang kinuha. Nang makalabas kami sa kwartong yon, dumiretso na kami sa office ni ma'am. Bibigay niya kasi sa amin ang susi ng locker namin. Nang matapos na kami, sabay na kaming bumaba ni Laurie. Di na nga ako nakapagpaalam kay Ate Mariana. Makikitext na lang ako mamaya kay Tia Melanie. San ka ba nakatira, Zay? Tanong ni Laurie. Malapit lang din dito, ikaw ba? Malapit sa palengke yung akin. Sige, Zay, mauna na ako ha. Kita-kits na lang tayo bukas. Agahan mo ha para sabay tayo. Bye, Day! Napakunot ang noo ko dahil parang may call sign na agad to sa akin. Napangiti din ako kaagad. Mukhang may bago na akong kaibigan. Mula sa labas ng mall, papasakay na sana ako nang mahagip na mata ko ang isang tarpaulin na nakasabit sa taas ng mall. Napatakip ako sa bibig ko nang makumpirmang si Astro yon. Astro Roque.
the highest paid bachelor, the #1 top businessman in the Philippines. John, don't you wish to have your own family? Pilit na pagkukulit ni Rokita sa kanyang anak. Di alintana ang pakikinig ng sekretary nito na naghihintay sa amo. As what I've said, Mom, I'm busy with my business. I guess it was a bad idea to let you handle a 3 branch of our mall. Natigilan si Astro at natatawang napatingin kay Rokita. Our mall, Mom? Tanong nito. Tumalikod siya dito at kinuha kay Rose ang briefcase niya na naglalaman ng mga importanteng papeles. It's not our mall, Mom. It's my mall. Tira naman natigilan si Rokita at di na nakasagot pa habang si Astro na may tuluyan ng umalis sa opisina niya. Habang naglalakad palabas si Astro, iniisa-isa niya ang mga paalala niya kay Rose. Don't forget to call the Mindanao branch. On Wednesday, I'll be visiting there. Tumangutango si Rose at pilit hinahabol ang amo. Napakabilis kasi nitong maglakad. Bawat segundo at oras kasi nito importante sa kanya. Napailing si Rose at naisip, kaya hindi pa nagkakaasawa eh. Huminto si Astro. I'll be going now, Rose. Ngumiti si Rose at napathumbs up sa ilan pang staff ng mall na nanonood sa pag-alis ng masungit nilang amo. Sige sir, ingat! Tuluyan nang pumasok sa kotse niya si Astro. Hindi mapigilan ni Rose na mapangiti ng malapad. Ang tunog ng pag-andar ng makina ng sasakyan parang masarap na musika sa tenga na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Malapit na. Mabilis na pinaandar ni Astro ang sasakyan. Nang nakaalis na si Castro, nagtatakbong nakangiti si Rose na napasigaw sa kanyang mga kasamahan. Grabe, mabuti nilang naisipan ni Sir bisitahin iba pa niyang branches. Hindi yung lagi na lang siya dito, napakahigpit. Baka nga araw-araw tayong malagas dito eh. Lahat sila tumawa dahil sa turan ng kasama nilang iyon. Sa sobrang stricto talaga ni Astro, parang gusto na ng mga empleyado niya na araw-araw na lang siyang mamalagi sa iba niya pang branch. Malas talaga nila at dito nakatira si Astro. Minsan na niya lang madalaw ang iba pang branch. Tuloy, sila ang napag-iinitan ni Astro. Anong tinatawa-tawa niyo dyan? Natigilan sila nang marinig ang pamilyar na tinig na iyon. Ang dati nilang boss. Nanlaki ang mata ng ilan, ngunit ang iba naman chill lang, habang si Rose natatawa sa naiisip niya. Wala po ma'am, ani Rose. Umirap lamang si Rokita at naglakad patungo sa labas ng mall kung nasa ng kotse niya. Alam niyo ba na pinipilit na ni Madam si Sir na mag-asawa? Hindi mapigil ang kwento ni Rose kahit talaga stricto si Astro pagdating sa attitude nilang lahat. Hindi nila maiwasang mapag-usapan to. Hindi naman nakakagulat. Tumatanda na si Sir. Dapat nga may 1 o 2 na siyang anak sa edad niyang 27 eh. Komento ng isa. Hay, ewan. Back to work na't baka bumalik si Sir dahil narinig niya tayo nagchichismisan. Ani Rose na nagpatawa sa iba pa niyang kasamahan. Pumasok na ulit sila ng mall na maluwag ang pakiramdam para tuloy silang bagong laya. Good morning, sir. Bati ng aligagang sekretary ni Astro sa Visayas branch. How's the mall? Seryosong tanong ni Astro habang naglalakad papasok ng mall. Patungo sila ngayon sa opisina nito. Lahat ng mga sales lady nang dadaanan niya lang napapatingin sa kanya. Hindi talaga nila na ipagmamakaila na kahit ang sungit-sungit ng amo nila, napakakatchy pa rin ang personality nito. Nabibighani ang mga puso nila. Habang ang mga costumes na naman nakakakita sa kanila, napapahagikik na lamang. Okay lang po sir, pero si Mr. Anderson po panay ang kulit sa akin kausapin ka tungkol sa alok niya. Kumuyom ang kamuo ni Castro dahil sa narinig. Hindi pa rin talaga tumitigil ang matandang Anderson na yan sa pangungulit. Hayaan mo siya. Eventually, he will get tired. Tumangu-tango na lamang si Angelica at binuksan na ang pinto ng opisina ng boss niya. Nung tumapat na sila doon, Thanks, Angelica. I'll just call you if I need something. Tumangu-tango lamang si Angelica. Nang tuluyan makapasok si Astro, napahinga na maluwag si Angelica. Nai-intimidate talaga siya o maging ang ibang empleyado o kasamahan niya tuwing nariyan ang boss nila. Mabuti na nga lang at minsan lang tong bumibisita dito. Tumatawag lamang to sa kanya kapag may ipapagawa or instructions ito. Meanwhile, saktong 12:00 nang dumating ang hinihintay ni Astro. Nice to see you again, Mr. Roque. Bati nito, nilapag ang dala niyang brown envelope. Natigilan naman si Astro sa pagbabasa ng mga papeles.
Hinubad niya ang kanyang reading glass at seryosong tumingin kay Mr. Samson. Mr. Samson, bati ni Astro. Tumango siya dito pang bigyan ng hudyat ang private investigator na magsalita na. I have a bad news and good news for you. Spill it, seryosong saad ni Astro. Tumikim si Mr. Samson at tumawa. You know I can't, Mr. Roque, unless... Nanunudyong saad nito. Napailing na lang si Astro habang kinukuha sa loob ng coat niya ang isang brown na sobre. Nakangiting inabot to ni Samson habang umaayos ng pag-upo. Okay, so uunahin ko na lang ang bad news. Hindi ko nahanap dito si Agatha Bueno, pero ang good news doon ay baka nandun lang siya sa Mindanao. Napahilot sa sentido si Astro. Agatha is making it hard for him. Tagong-tago talagang babaeng yon at nahihirapan siyang matunton. Where are you, Agatha? You're making it harder for us. Don't you know how eager I am to make you suffer? Mindanao, napailing si Astro. Impossible. Wala namang kamag-anak doon si Agatha. Nasa Manila ang pamilya niya. Sobrang layo na ng Mindanao. I don't think she's there. Umiiling na saad ni Astro. Ayaw mong itry? Tanong ni Samson. Napaangat ng tingin si Astro at kumunot ang noo. No, I mean, yes. Ituloy mo sa Mindanao. I need the result on Thursday. Got it? Tumango si Samson at tumayo. Sure, I'll be making this quick for you. Tumango lamang si Astro. Let's see in my office tomorrow then. I'll be going there mamayang gabi. Umalis na si Samson. He hopes so makita niya na sa Mindanao ang hinahanap niya. Napahilot sa sentido si Astro. Agatha is playing hide and seek. Looks like she wants to be chased. Akala siguro ng babaeng yon hindi niya to mahahanap? Well, she's wrong. Because kayang ubusin ni Astro ang kanyang yaman. Makita niya lang na nasasaktan at nahihirapan ng babaeng yon. An innocent killer? Kiniyom niya ang kanyang kamao. He badly wants to get even. Mabilis sa mga hakbang ni Astro dahil halos alas 7 na. Patungo siya ngayon sa isang sikat na restaurant para tagpuin ng lalaking si Anderson. Ayaw niya sana makipagkita dito dahil alam naman niya kung ano ang patutunguhan ng usapan nila, pero nagpumilit pa rin makipagkita si Mr. Anderson, kaya napilitan lang si Astro na siputin to bago lumipad patungo sa Mindanao. Good evening, amigo. Thank you for being here. Here, take a seat. Nakangiting bungad nito kay Astro. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ni Astro. Sa halip, mas lalo tong sumeryoso. Hindi rin ako magtatagal, Mr. Anderson. Litanya ni Astro. Seryoso to at malamig ang pakikitungo sa lalaki. Tumawa lamang ito. Nandito sila ngayon sa isang mamahaling restaurant na pagmamayari mismo ni Mr. Anderson. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa, Mr. Anderson. Ano bang kailangan ninyo? Dahil sa sinabi ni Astro, tila nawala ang ngiti sa labi nito. Sumeryosong mukha nito at bumuntong hininga. Mr. Roque, ibenta mo sa akin yung branch mo dito. Gusto ko talagang lugar na pinagtayuan mo ng mall. Isa pa, bala ko tong palitan ng casino. Mas lumapit ang mukha ni Mr. Anderson na tila may gustong ibulong kay Castro. Dodoblehin ko ang una kong alok. Saad nito at pinakita pa ang ngiti niya. Napailing si Astro at gumiti. Ngunit maya-maya pa nandilisik ang mga matang tumingin siya kay Anderson. My mall is not for sale, Miss Anderson, so please stop bothering me. Tumayo na si Astro at mahigpit na hinawakan ang briefcase. Baka matapon pa kasi niya ito sa lalaking kaharap niya. Ganoon din si Mr. Anderson. Tumayo ito at pilit pinipigilan ang pag-alis ni Astro. Aalis ka na? Tumalikod na si Astro at magmanglalakad na. Nakawakan ni Anderson ang brawl niya. My daughter wants to see you. Kung ayaw mong ibenta ang mall sa akin, then marry my daughter. She likes you a lot at alam kong magugustuhan mo rin siya. We can be partners in business. Sabay nating palalaguin ang ating businesses. Just marry my daughter. Kumuyom ang kamao ni Astro. Ginagalit niya talaga si Astro. Anong mapabala ni Astro sa isang matandang lalaki? Astro can get all what he wants. Hindi niya kailangan ng babaeng pakakasalan para mapalago ang yaman niya. Naiinis na lumingon si Astro kay Anderson. I am not for sale, Mr. Anderson. Stop it. At tuloy nang umalis si Astro na may mabigat na hakbang. Daddy, si Astro na po ba yun? Bakit siya umalis? Yes, anak. He said he cannot talk with you right now.
Don't worry, he sends his hi to you. Alam mo naman kung gaano ka-busy si Astro, right? But Dad, I want to see him. Hush now, Rian. I will try my best to contact him again and set a date for the both of you. I promise, Rian, you will get him. That's a promise, Dad, okay? Of course, sweetheart. It's my promise. Anak, kamusta na kayo ng mga bata? Tanong ni Mama sa kabilang linya. Hinaplos ko ang mukha ng anak kong si Jordan. Mahimbing ang kanilang tulog. Napagod yata kakalaro kanina. Kaya eto, knockdown na. 8:00 na rin naman ng gabi. Okay naman, Ma. Inaalagaan naman sila ni Tia kapag wala ako. Bakit? Umaalis ka ba? Oo, Ma. Umalis ako kaninang umaga. Binigyan kasi ako ni Ate Marian, yung anak ni Tia Mel. Binigyan niya po ako ng trabaho, Ma. Ganun ba? Anong klaseng trabaho, anak? Natahimik ako dahil sa tanong ni Mama. Nahihiya akong sabihin sa kanya. Ayoko naman na maawa siya sa akin. Anak, dapat ko naman sigurong sabihin. Wala namang masama sa pagiging janitor, diba? Janitor po sa isang mall dito, Ma. Natahimik si Mama. Maya-maya pa narinig ko na ang buntong hininga nito. Mag-iipon po kasi sana ako eh. Bala ko pong papasukin sa kinder ang mga apo ninyo sa susunod na pasukan. Mabuti naman para matuto na maaga ang mga cute kong apo. Tiningnan ko ang mga bata. Si Ingrid may gatas pa na natira sa gilid ng labi niya kaya pinunasan ko. Anak, hindi naman sa nanghihimasak ako sa mga plano mo ha, pero wala ka bang balak na humingi ng tulong sa ama ng mga bata? Tiningnan ko ulit ang mga bata at tumayo na. Lumabas ako ng kwarto at tumiretso na sa labas ng bahay. Parang gusto ko kasing makipagtitigan sa mga bituin. Ano ka ba, Ma? Kabilin-bilinan sa akin ni Madam na magpakalayo-layo ako sa kanila. Isa pa, iniwan niya kami nung panahong kailangan namin siya. Kaya ako nang humingi pa ng awa sa kanya. Naiinis ako sa kanya. Hindi ko matanggap na sa kabila ng mga sakripisyong binigay ko para maipakita ang pagmamahal ko sa kanya noon, nagawa niya pa rin akong talikuran. Pinagpalit niya pa rin ako sa Janice na yon. Pero anak, matutulungan ka niya. Alam mo bang gumagawa na siya ng sarili niyang pangalan, ng sarili niyang pera? Oo nga pala. Isang top businessman nga palang nakabundol sa akin. Swerte-swerte ng buhay. Di mo lang niya naisip ang mga bata. Ay, ewan ko, Ma. Basta kaya kong igapa ang mga anak ko nang walang tulong niya. Matapos noon, nagpaalam na ako sa kanya. Lumingon ulit ako sa bahay. Parang gusto kong uminom ng gatas na malamig ngayon. Napahawak ako sa tiyan ko, ganon din sa bulsa ko. Buti na lang may nakapa akong pera. Dumiretso na ako sa grocery store. Kumunot ang noo ko ng pagdating ko doon, wala nang guard na nagbabantay. Pagpasok ko sa loob, bumungad sa akin ang nakangiting mukha ng cashier. Mabutit nakaabot ka pa. Kunin mo ng gusto mo dahil magsasara na ako. Nang ganito kaaga? Hindi ko napigilang itanong. Ngumiti na naman to bago sumagot. Oo may gathering kasi sa bahay. Tubango lamang ako at diniretso na sa refrigerator. Kumuha ng Dutch meal. Binayaran ko kaagad ito. Ano nga ulit pangalan mo? Natawa ako dahil sa tanong nito. Sa pagkakaalam ko, hindi ko naman nasasabi sa iyong pangalan ko. Napakamot ito at maya-maya pa ay inilahad ang kamay. I am Martin and you are? Ngumiti ako at tinanggap ang kamay niya. Agatha Bueno. Kinuha ko ng sukli ko at naglakad na paalis. Mauna na ako. Di ko na hinintay pa ang sasabihin nito at naglakad na pabalik sa bahay. Nang makapasok na ako sa bahay, nagkakagulo sila sa kwarto. Bumungad sa akin ang umiiyak na si Jordan at Ingrid. Ano nangyari dito? Naguguluhan kong tanong. Lumingon sa akin si Tia at napapikit. Tumayo ito kaya ako naman ang tumabi at tumapit sa dalawang anak ko. Sumiksik si Jordan sa akin habang si Ingrid naman kinukusot ang mga mata. Si Ingrid na naginip tapos umiyak. Heto namang si Baby Jordan nagising at naiiyak rin. Diyos ko Agatha, saan ka ba nanggaling? Pinunasan ko ang mga luha nila. Sa grocery store po, Tia. Pasensya na't di na ako nakapagpaalam. Tumango lamang ito at nagpaalam na pupunta na sa sala. Baby ko, bakit ba kasi umiyak ang baby ni Mamay? Paglalambing ko kay Ingrid. Mas lalo pang sumiksik si Jordan sa akin. Habang si Ingrid naman humihikbing sinabi na,
Mamay, si tatay po hanap ko. Tila naman nabuhusan ako ng malamig na tubig. Agad kong niyakap si Ingrid, nanlalaki ang mata sa naisip. Nananaginip bang anak ko sa lalaking yon? Laurie! Bati ko kay Laurie nung makita ko siya sa entrance ng mall. Agad siyang lumingon sa akin at gumiti. Nung malapit na siya sa akin, sinundot nito ang gilid ko. Nakalimutan kong hingin ang number mo. May kinapa ito sa bulsa niya at nung mailabas niya ay cellphone pala. Binigay niya to sa akin pero nag-aalangan akong kunin to. Oh, number mo, Zai. Napakamot ako sa ulo ko. Paano ko ba sasabihin sa kanya na wala akong cellphone? Nakikigamit nga lang ako kay Tia Melanie. Diyos ko naman, Zai. Wala kang cellphone? Tanong nito. Tila hindi to makapaniwala. Halatang halata sa ekspresyon niya. Papasok na kami ngayon sa pinto sa may gilid ng mall. Dito kasi dumaraan ang mga empleyado ng mall. Hindi na lang ako nagsalita at baka tumaas pa ang pag-uusapan namin ni Laurie. Isa pa, hindi ako handang sabihin sa iba na may anak na ako. Ang rason kung bakit, hindi ko alam. Nang makarating na kami sa locker room, agad kong nilagay ang mga gamit ko. Wala nang ibang tao dahil nasa kanya-kanyang lugar na siguro at nagsisimula ng maglinis.